Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay hindi nakayanan ng katawan ng matandang si Yanggak ang paglalaban ng dalawang magkaibang enerhiya sa kanyang katawan, kaya naman ay nagmadali itong binuhat ng ating bida upang magawang maipagamot. Kaya naman nang makarating ito sa dulo ng isang bangin, ay hindi na agad ito nagdalawang isip pa, at mabilis na tinalon ito, at dahil sa nasa itaas sila ng kabundukan nagsanay, ay naging hindi madali ang kanilang pagbaba. Kaya naman nang makababa ito, ay naiinis siyang napalingon sa itaas at napasabi na dahil sa umakyat sila sa itaas ng bundok na ito upang magsanay ay mukhang tatagal sila bago makabalik sa kanilang Mount Wufeng stronghold. Nang bigla naman na nagsalita ang matandang si Yanggak, sabi nito na ang ginawa ng ating bida ay isang kamangha-manghang paraan sa pagbaba ng mataas na bundok. Ngunit sinigawan naman siya nito at pinatatahimik. Matapos ay sinabihan niya ito na kahit pamamatay ito dito ay huwag nitong kakalimutan ang kanyang ipinangako sa kanya, dahil kapag naglakas itong magtungo sa kanyang panaginip ay ngayon pa lang ay iiwan na niya ito sa lugar na ito. Natawa naman dito ang matandang si Shim Yanggak, kaya naman sinabi nito na naalala niya ang kanyang naipangako sa kanya, at siya ay ang taong kayang gawin ang kanyang mga sinasabi. Kaya naman ay habang nagpapatuloy ang ating bida sa pagtungo sa kanilang kuta ay napasabi na lang ito na base sa kanyang nakikita ay makakaya pa ni Yanggak na makatagal, kaya naman ay sinabihan niya ito na kumapit na ng mabuti dahil sa mas bibilisan pa niya ang pagtakbo. Hindi rin nagtagal, ay matagumpay naman silang nakabalik sa kanilang Mount Wufeng hideout, nang nagsalita naman ang manggagamot at sinabi na ginawa na nila ang lahat. Ngunit hindi lamang ang kanyang 8 extra meridian ang nasira, dagdag pa nito na sa edad ng isang ito ay nasa katandaan na siya kaya naman ay sigurado siya na mahihirapan itong tuluyang makapagpagaling. Sa nangyari ay bigla naman na napasigaw ang kanilang pinuno at tinatanong ang manggagamot na kung ang sinasabi ba nito ay mamamatay na ang matandang si Shim Yanggak. Mabilis naman niyang hindi sinang-ayunan ito at ang sinasabi niya ay ang patungkol lamang sa kanyang martial arts. Ngunit tama din siya dahil sa maaring makaapekto ang patungkol doon sa pagpapabuti ng kanyang kalagayan, at kung hindi ito ikikilos ng husto ang kanyang katawan ay masasabi niya na malaki ang tsansa ng matandang si Yanggak na makaligtas. Sabi naman ng kanilang pinuno sa manggagamot na dapat ay sinabi niya agad ng mas maaga ang patungkol doon dahil ang inakala niya ay hindi na magagawa pa na makaligtas ito. Matapos ay sinabi ng manggagamot na maghahanda na muna ito ng mga gamot dahil mas mainam na magamot muna nila ang kanyang mga natamong mga internal injuries. Ngunit dahil sa kailangan din ito na kahit papano ay kumilos ay sinabihan nila ito na kung maari ay may kung sino ang tutulong para sa matandang ito. At matapos na lumabas ng ating bida sa silid ay napatanong naman ang kanilang pinuno kay Yanggak na kung bakit ba nito ninais pa na matuto ng martial arts sa kabila ng kanyang katandaan. Nang makalabas si Yonjuka ay bigla naman itong naalala ang kanilang pag-uusap ni Shim Yanggak. Naalala niya ang sinabi nito na nag-uumpisa na siyang magustuhan ang matutunan patungkol sa bagong mundo ng martial arts. Dahil dito ay napasabi na lang ang ating bida na siya na kung sino na nagsanay ng kanyang martial arts sa kanyang buong buhay, at ngayon ay tuluyan ng mawala ito, at mukhang sa madaling salita ay para na ding kamatayan ito para sa matandang si Shim Yanggak. Makalipas ang ilang mga araw, ay nagpatuloy naman ang mga kasamahan sa bandido ng ating bida sa kanilang ginagawang pagsasanay sa kanilang martial arts. Matapos ay pinupuri naman ng isa ang sword technique na mayroon si Imdal dahil sa mas gumagaling pa ito lalo. Ngunit sa kabilang banda naman, ay tahimik lamang na nakaupo ang matandang si Shim Yanggak, kaya naman ay agad na nilapitan ito ng ating bida, at nang makalapit ay umupo ito sa kanyang tabi. Matapos ay tinanong naman siya ni Yanggak na kung ang dahilan ba ng kanyang pagsasanay sa lugar na ito ay dahil sa takot itong kitilin niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila, hindi naman siya sinagot ng ating bida sa kanyang katanungan. Kaya naman ay bigla itong natawa at muling tinanong kung ano ba sa tingin niya ang kanyang bagong itsura, matapos na tignan ito ni Yonjuka, ay sinabi nito na kung ano pa ba ang maari niyang maisip. Dahil lalo lamang itong tumatanda habang lumilipas ang mga araw, nang may napansin naman si Yanggak sa paligid dahil sa mukhang ang panahon ng tagsibol ngayon ay parang mas lumalamig,
ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na ito ay dahil sa tumatanda na siya. Makalipas ang ilang araw sa isang lugar malapit sa kanilang kuta, ay habang may ginugulpi sila Yamyong ay napapatanong ito na base sa kanyang pagkakaalam ay ngayon ang araw kung kailan ang grupo ng mga gwardya na mula sa Waryong Manor ay dadaan na sa lugar na ito. Ngunit matapos nitong magbigay ng suntok ay napapatanong siya sa kanilang ginugulpi na kung talaga ba na kailangan na nilang hayaan ang mga ito at palampasin na lamang, matapos ay sinundan niya pa ito ng pagsipa, na agad naman na tumama sa taong kanilang binubugbog, kaya naman ay agad din itong bumagsak sa sahig. Matapos ay sinabi nito na ngayon na ang matandang ito ay nasa ganito ng estado, ay sa papaanong paraan naman niya kaya magagawa ang maghigantay sa kanila. Wala naman ang naisagot dito si Yanggak, kaya naman sabi ng mga ito na base sa kanilang nakikita na hindi nito pagkilos matapos na makatikim sa kanila ng napakaraming pag-atake ay mukhang totoong nawala na dito ang kanyang martial arts. Sabi pa ng isa na sa paanong ang isang tanyag na Shim Yanggak, ang Gumal Northern Sword na kinakatakutan sa buong Henan Province ay napunta lamang sa ganitong kalagayan. Kaya naman ay galit itong naghanda upang atakihin muli si Yanggak at sinabi na walang lugar para sa kanilang kuta ang kagaya niya na walang silbi, kaya naman ay dapat alamin nito ang kanyang lugar at umalis na sa lugar nilang ito. Ngunit hindi naman niya na naituloy ito dahil sa bigla silang napahinto nang biglang tinawag sila ng ating bida, sabi nito na nagtataka siya kung saan nanggagaling ang mga alikabok sa hangin sa ganito kaga. Ngunit mukhang sila pala ang dahilan. At mukhang gumagawa na naman sila ng mga kalokohan dahil sa alam ng mga ito na nakakalamang sila, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung nais ba nila na makipag-sparring sa kanya ng personal. Dahil dito ay sabay-sabay naman nilang tinanggihan ito at sinabi na labis nilang ipinagpapasalamat ito dahil sa siya mismo ang nagnais nito ngunit sa tingin nila ay labis lamang nilang maaabala ito ng ganito kaga, kaya naman ay nagmamadaling tumatakbo ang mga ito palayo at sinabi sa ating bida na aalis na sila dahil sa may mga gagawin pa din sila. Matapos ay tinanong naman ng ating bida si Yanggak na kung ayos lamang ba ito. Sabi naman nito na hindi siya maayos dahil sa totoo lamang ay nararamdaman niya ang sakit, at mas masakit pa ito gaya ng kanyang inaasahan. Ngunit hindi ito dahil sa kanyang katawan, dahil sa mas nasasaktan ang kanyang puso, dahil hindi nito naisip ang ganito noong siya ang gumagawa ng mga panggugulpi. At ngayon ay napagtanto na niya na ganito pala ang pakiramdam ng ginugulpi ng walang kalaban-laban, at ito ang oras sa kanyang buhay upang mapagtanto ang mga ganitong klase ng bagay. Sinabihan naman siya ng ating bida na kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi na ngayon pa lamang ito nakakaisip ng ganito sa edad niya na mayroon ngayon, at sinabihan ito na tumigil na siya sa pag-iisip sa kanyang mga nakaraan at inutusan ito na sumama sa kanya dahil sa mayroon itong sasabihin dito. Ngunit nang sinubukan naman niyang tumayo ay biglang sumakit ang kanyang buong katawan, kaya naman ay maiyak-iyak nitong tinawag ang ating bida at sinabi na kung magtutungo sila sa kung saan nang magkasama ay maari ba niyang tulungan ito at alalayan. Sa kaparehas naman na oras sa Ryong Manor, ay tinawag ng madrasta ni Yeonjuka ang dalawa nitong anak at sinabi na magbigay ng galang sa kanilang mga bisita. Sabi nito na siya ang administrador ng Yang family na si Yang Jinwong. At si Yang Yishan ang batang pinuno ng Yang family, kaya naman matapos na maipakilala ang kanilang mga bisita, ay agad naman na nagbigay galang ang dalawa at nagpakilala at sinabi na siya ay si Yeon Mubak ang kasalukuyang master ng manor ng Waryong Manor, at maging ang isa din at sinabi na siya ay ang nakakababatang kapatid nito na si Yeon Sungbek. Kaya naman ay matapos ng kaunting pagbibigayan ng mga papuri ay niyaya na ni Yeon Mubak ang mga bisita na pumasok na sa loob. Nang makapasok naman, ay matapos ng ilang mga pag-uusap, ay mabilis naman na nagpasalamat ang mga ito upang umalis. Sabi naman ng madrasta ni Yeonjuka sa mga ito na siya ang dapat na magpasalamat sa kanila dahil sa kanilang ginawang pagbisita at umasa ang mga ito na aayusin nila kaagad at ipapadala ang kanilang proposal para sa kasal sa kanilang Yang family. Matapos na makaalis ang dalawa, ay nagtanong naman ang administrador sa kasama nito na kung ano ba ang tingin niya sa Waryong swordsman na si Yeon Mubak. Sabi naman nito na siya ay perpekto gaya ng mga sinasabi sa mga usap-usapan, isang magaling at talentadong lalaki.
Sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na hindi lamang nito maiaangat ang sarili niya sa kasikatan at sa kanyang swordsmanship sa kanyang murang edad, kundi ay maidadala niya din ang walang pangalan nilang Waryong Manor pa itaas at maging isa sa mga iilang top martial family sa buong luyang, at walang mas hihigit pa sa batang iyon upang maging kapareha ng kanyang kapatid na babae. Ngunit bigla naman itong natigilan dahil sa mayroong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sabi naman ito na si Madam Beck na ang kasalukuyang pinuno ng Waryong Manor, ay sinusubukan na palawakin ang kanyang puwersa ng lubhang may pagka-agresibo, at nagsasanhi ng maraming mga reklamo at hindi magandang mga usap-usapan, at ito ay base sa kanyang mga narinig, kaya naman ay napatanong siya sa administrador na kung ayos lamang ba ang mga patungkol dito. Tinanong naman niya ito na ang problema ba na iyon ay hindi natural na mawawala kapag ang kasal ay nailatag na sa kanilang master ng manor na si Yon Newbach, dahil kapag ang asawa niya ay nasa tabi na niya ay hindi na akto ang kanyang ina bilang ang lady of the house dahil sa may papalit na sa pagdedesisyon dito. Kaya naman dahil dito ay sinabi nito sa administrador na mukhang nagugustuhan na nito si Yon Newbach. Kaya naman ay napatanong ito na kung masyado ba siyang halata sa kanyang ikanikilos. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng Waryong Manor ay masaya naman na sinasabi ng ina ni Newbach na mukhang ang Yang family ay mukhang labis na nagugustuhan siya. At bukod pa doon ay ang anak na babae ng Yang family ay labis na maganda upang makatanggap ng titulo bilang ang Beauty of Dingzhou. Dagdag pa nito na kapag ang Yang family at ang kanilang Waryong Manor ay maging isa sa pamamagitan ng kanilang kasal, ay madali na para sa kanila na tumapat sa siyam na great sects. Sabi naman ng kapatid ni Newbach na ang Beauty of Dingzhou bilang ang kanyang asawa, ay sigurado siya na napakaswerte nito. Ngunit sa nangyayari ay wala namang masabi dito ang anak nitong si Newbach na parang hindi nito gusto ang mga nagaganap, kaya naman ay naiinis dito ang kanyang ina at tinatanong ito na kung hindi ba siya masaya na nangyayari ito, dahil kapag ang kanilang planong pagpapakasal ay maisigawa ng maayos at ang Waryong Manor ay mapatatag, ay ano ang nakikita nitong problema dito, at bakit ito nagpakita ng ganitong pagmumukha sa harap ng kanilang bisita kanina. Magdedahilan pa sana si Yon Newbach, ngunit galit naman siyang pinahinto ng kanyang ina at sinabi na kalimutan na niya ang gusto niyang sabihin at huwag na itong mag-isip pa ng mga walang kwentang bagay, at ihinto na nito ang paggawa nito dahil kailangan niyang bigyan ng atensyon na matuloy ang kanilang kasal. Dagdag pa niya na ang bagay na ito ay hindi na dapat pa na modlot pa para sa ikabubuti at ang hinaharap ng kanilang Waryong Manor. Dahil dito ay sinabi naman ni Newbach sa kanya na mukhang ang kanyang opinyon ay hindi na mahalaga pa, kaya naman ay gawin na lang nito ang kung ano ang kanyang nais na mangyari. Sa sinabi niyang ito ay nagalit naman siya at sinabi na kung magsalita ito ay para siyang kanyang ama, nang bigla naman itong napansin na wala ang anak niyang babae kaya naman ay tinanong niya kung saan naman nagtungo ito dahil sa ilang araw na niyang hindi ito napapansin. Bukod pa doon ay paulit-ulit na niyang sinabihan ito na manatili sa kanilang tahanan dahil sa mayroon silang importanteng bisita na darating. Sabi naman ng isa niyang anak na kung hindi pa ba nito alam ang patungkol sa chivalrous female warrior ng Chang'an na si Yon Soljun, dahil dito ay napatanong naman siya na kung ito ba ang naririnig niya noong kamakailan na chivalrous female warrior at anong klaseng kawalang kwenta naman iyon. Dahil dito ay sinabi naman niya sa kanyang ina na kung hindi ba talaga nito alam ang patungkol sa luyang 5 heroes na nagpapakita sa mga lansangan kada araw, kaya naman ay tinanong niya ito na kung papaanong aasahan nitong kikita siya ng malaki sa pamamagitan ng pag-escort sa mga merchant union kung masyado itong mabagal sa pagkalap ng balita na kagaya ng mga bagay na iyon. Dahil dito ay nagalit naman sa kanya ang ina nito at sinabihan na tumigil na siya sa kanyang paligoy-ligay at sabihin na lang niya ang lahat sa kanya ngayon, dahil sa hindi lamang ito ang chivalrous female warrior kung hindi parte din siya ng luyang 5 heroes. Sabi nito na ang patungkol sa bagay na iyon ay ang Green Forest ay nagiging laganap kamakailan at madaming insidente ng hindi pagkakaunawaan ang naganap kamakailan. Kaya naman sa tingin niya na dahil doon ay ang pagnanakaw at sa pagdami ng mga kawatan at gumagawa ito ng sakit sa ulo, ay ang sitwasyon ng luyang ay parehas lamang.
Sa isang lugar sa Luyang, ay may isang grupo ng magnanakaw ang nagtatanong na kung sino ang may-ari ng lugar na ito at nais niyang lumabas kaagad ang may-ari ng mabilis. Sumagot naman ang isa at tinatanong ang mga ito na kung bakit ba nila ginagawa ito, dahil sa nagbayad na sila ng kanilang proteksyon noong nakaraang linggo, bukod pa doon ay hindi maganda ang kita nila ngayon kaya naman ay wala siyang maibibigay kahit pa gustuhin niya. Sa sinabing dahilan naman ito ay nagalit siya dahil sa taga-kolekta lamang siya para sa kanilang mga proteksyon at hindi niya trabaho ang mag-alala sa takbo ng kanilang negosyo. Dagdag pa nito na wala siyang pakialam kung ibenta niya ang kanyang asawa o ang kanyang anak na babae kaya naman ay inutusan niya ito na gumawa ng paraan para magbayad sa kanila. Dahil sa kamakailang paglipanan ng mga bagong grupo ng mga magnanakaw, ay ang mga tao ay nagdudusa ng lubusan, na kahit pa ang gobyerno ay inialis na ang kanilang mga sarili sa bagay na ito, at ang mga merchant na nawalan na ng kanilang tanging pag-asa sa suporta ay ngayon ay nahulog na sa kawalan ng pag-asa. Nang bigla naman na may nagsalita sa gitna ng nangyayaring kaguluhan at sinabi nito na ang lahat ay magsitabi, dahil sa tingin niya na ang mga bastardo na ito ay kailangan niyang turuan ng magandang aral, kaya naman ay agad na sumugod ito sa mga magnanakaw na nang aabuso ng mga nagnenegosyo. Matapos ay inihanda nito ang kanyang espesyal na teknik at ito ay ang Nine Heavens Art First Form, Soaring Dragon. Sa oras na iyon, ang Luyang 5 Heroes ay nagpakita na parang isang kometa, kabilang sa 5 ay ang female warrior na kilala bilang ang Fourth Flower, ang ika-4 na bayani ng Luyang 5 Heroes na si Yon Solju, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito kung anong lakas ng loob nila na gumawa ng ganitong klase ng gulo. Matapos ay agad naman niyang kinamusta ang lalaki na kung maayos lamang ba ito, ngunit sa kabilang banda naman ay inuutos ng kasama nito na agad nilang tulungan ang kanilang second in command ngunit hindi nagawa nito na mabuhay. Kaya naman ay galit na tinanong ng mga ito si Yon Solju na kung kilala ba nito kung sino ang kanyang pinaslang, ngunit tinuwanan lamang sila nito at sinabi na mukha yatang nagpapatawa sila. Dahil sa iniisip pa ba din ng mga ito ang pagiging tiwala sa isa't isa sa kabila ng kanilang nakita, at ano naman ang gagawin nila sa bagay na ito. Matapos ay sinabihan niya ang mga ito na lumapit na sila sa kanya kahit pa isang grupo ay wala itong pakialam, dahil siya si Yon Solju ng Luyang 5 Heroes ay hindi outrest sa kanilang mga kagustuhan. Nang bigla naman na may mga dumating na iba pang mga grupo ng magnanakaw, kaya naman ay tinanong nila ang mga andito na kung anong nangyayari sa kanila, sinabi naman ng isa sa mga ito na may kung sino ang pumaslang sa kanilang second in command. Kaya naman ay tinanong ng dumating kung siya ba ang gumawa ng bagay na iyon sa kanilang kasamahan, natawa naman dito si Solju at sinabi na mukhang mayroon pang mga kagaya nila ang dumating at gaya nga ito ng kanyang inaasahan, ngunit hindi pa din nila ito magagawang matakot kahit pa ganon. Sabi naman dito ng isa na mukhang nais nitong maging isang babaeng bayani sa mata ng lahat, ngunit sa ganitong kagandang muka ay dapat ay mas pinili na lang nito na mamuhay ng walang nararanasang pagdurusa. Dagdag pa nito na dahil ngayong araw, ay ituturo niya dito na ang mundong ito, ay hindi isang madaling lugar upang mamuhay, kaya naman ay agad na din itong sumugod. Nang bigla naman na natigilan si Yon Solju dahil sa may nagsalita sa kanyang likudan, at sinabi nito na nagtataka siya kung bakit ito wala pa sa kanilang lugar ng pagkikita, at mukha yatang inilagay na naman nito ang kanyang sarili sa gulo, kaya naman ay kinuha nito ang kanyang sandata at nag-alok sa kanya ng tulong, na sinang-ayunan naman nito. Nangyari ay nagtataka naman ang papasugod na magnanakaw na kung sino naman itong dumating, ngunit sa isang kisap mata lamang ay binigyan niya ito ng pag-atake. Sa nangyari ay agad naman na naputol ang isa nitong braso dahil sa ginawang pag-atake na iyon nang dumating. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga kasama nito at hindi makapaniwala, at ito ay ang first Luyang 5 Heroes na mula sa 8 Immortal Sect, na si Hwang Dongyong. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.